Hello mga idolo, andito tayong muli para sa isa na namang anime recap. Sa anime na ito ay susundan natin ang kwento ni Satoru Makami na isang ordinaryong tao na nasaksak at na-reincarnate bilang isang slime sa isang magical world. Magsisimula ang episode kay Satoru, isang 37 years old na hindi nasisiyahan sa kanyang buhay. Isang araw habang nasa labas kasama ang isang kaibigan, siya ay aksidenteng nasaksak at kalaunan ay may narinig siya na isang mahiwagang boses at dinala siya sa isang mahiwagang mundo. Pagkamatay ni Satoru ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kakaiba at hindi kapani-paniwalang mundo at napagtanto niya na siya ay na-reincarnate bilang isang slime na isang maliit na asul na nilalang na walang mga paa at braso. Sa una ay na-confused si Satoru ngunit mabilis niyang nalaman na mayroon siyang unique skills na kayang maabsorb ang lahat na kanyang mahawakan at magaya ang anyo nito. Sinubukan niya ang kanyang mga bagong kapangyarihan at nagsimulang tuklasin ang kanyang kapaligiran. Sa kanyang walang humpay na pag-explore sa lugar ay aksidente siyang napunta sa kinaroroonan ng isa sa 4 na True Dragons na nag-e-exist sa mundong ito na nagngangalang Veldora na kinulong dahil sa hindi sinasadya na gawing abo ang isang bayan. Kaya nang matalo sa naganap na laban ay kinulong ito ng isang hero ng mahigit sa 300 taon na naging sanhi, kaya maraming mga minerals ang tumutubo sa kuweba nang dahil nagkalat ang magic use ni Veldora. Dahil sa storya ng buhay ni Veldora na tila naranasan din ni Satoru, kaya nag-decide siya na kaibiganin si Veldora na hindi naman ito tinanggihan. Binigyan ni Veldora ng pangalan si Satoru bilang Rimuro Tempest na magbibigay sa kanya ng divine protection, dahil isa lamang siyang slime na wala pang pangalan at ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw sa mundong ito ay ang dahilan kaya nag-e-evolve sila. Binigyan din ni Satoru ng pangalan ang dragon bilang Veldora Tempest na kanyang lubos na nagustuhan. Dahil sila ay magkaibigan na ngayon, kaya tutulungan ni Rimuro na makalaya si Veldora sa tulong ng pag-consume niya rito gamit ang Predator skill para mapag-aralan ang skill na ginamit sa kanya para makalaya ang kanyang kaibigan. Sa paglaho ni Veldora ay nalaman na ito ng dalawang mataas na opisyal ng Bluemont Kingdom. Dahil umano sa pagkawala ng kinakatakutang dragon ay magbibigay daan ito sa mga halimaw na gumawa ng aksyon, at sa Eastern Kingdom na pasukin ang Jura Forest para mapasakamay nila ang rehiyon na kung saan ay pwede na nilang daanan ang hindi madaanang region noon dahil naroon si Veldora. Ayon sa Guildmaster na si Fuse ay magsasagawa siya ng investigasyon sa Jura Forest at babantayan ang bawat galaw ng Empire. Samantala ay patuloy lamang na inaabsorb ni Rimuro ang mga nakikita niyang minerals sa kuweba, at nagkakaroon ng mga bagong skills na nakukuha niya sa pagpaslang sa mga halimaw na kanyang nilalamon na maaari niya ring magaya ang mga katangian ng nakakaing halimaw. Sa patuloy na pag-explore sa lugar ay may nakitang pintuan si Rimuro at nakalabas lamang siya nang may bumukas ng pinto ng kuweba. Ipinagpatuloy ni Rimuro ang kanyang paglalakbay hanggang sa makasalubong niya ang mga payatot na goblins na may mga kinakalawang na armas. Tinanong ng tumatayong leader ng mga goblins na kung ano ang gagawin ng isang malakas na nilalang sa kagubatan na akala ni Rimuro ay hindi siya ang kausap. Gumawa si Rimuro ng sound waves at nagpakilala sa mga goblins na ikinatakot ng mga ito at sinabing alam nila kung gaano kalakas si Rimuro. Ayon sa leader ay may naramdaman umano sila na isang malakas na halimaw, kaya pumunta sila rito at ang tinutukoy nila ay si Rimuro nang walang idea sa mga sinasabi ng goblin. Sa huli ay dinala nila si Rimuro sa Goblin Village na kung saan ay nalaman ni Rimuro na naglalabas pala siya ng napakalakas na aura hanggang sa ngayon. Nakiusap ang elder ng village kay Rimuro na tulungan sila sa mga halimaw na palagi silang sinasalakay na nagresulta ng napakaraming goblins, kasama ang isang mandirigmang goblin na may pangalan na nagsisilbi nilang guardian ang namatay. Lahat ng ito umano ay dahil sa pagkawala ng kanilang Diyos na si Veldora. Bilang kapalit ng pagtulong ni Rimuro sa village ay ibibigay umano nila ang kanilang loyalty kay Rimuro. Ilang sandali lamang ay may umaalulong na direwolf na nagbibigay ng takot sa buong nayon. Lumabas si Rimuro at sinabing tatalunin nila ang mga kalaban sa ngalan ng Storm Dragon na si Veldora, at siya bilang si Rimuro Tempest ay ibibigay ang kanilang kahilingan, at walang kaalam-alam ang slime na dito magsisimula ang pagkakaroon niya ng loyal servants. Dahil sa pagiging payat ng mga goblins ay hindi na umasa si Rimuro na makakahanap siya ng maraming goblins na maaaring lumaban sa mga direwolves. Pumunta si Rimuro sa mga sugatang goblins at kanya itong kinain dahil kaya nitong mag-produce ng mga potions sa kanyang katawan, kaya gumaling ang malulubhang sugatang goblins. Kinagabihan ay sumalakay na ang mga direwolves, pero nakahanda ang mga goblins na gumawa ng mga bakod bilang depensa sa utos ni Rimuro. Umatake na ang mga wolves pero dinurog lang ito ng mga goblins sa tulong ng mga patibong na ginawa ni Rimuro.
Dahil sa marami na ang nalagas sa kanila kaya nagalit ang pinuno at umatake ito mag-isa at binaliwala ang mga patibong ni Rimuro, ngunit sa huli ay hindi ito makaalis sa skill ni Rimuro at pinugutan ng ulo ang walang ingat na lobo. Kinain ni Rimuro ang namatay na pinunong lobo at ginaya ang kanyang anyo at ginamit ang skill na nakuha niya sa lobo na nagresulta ng kanilang pagsuko at kalaunan ay kinilala ng mga lobo bilang pinuno. Naisip ni Rimuro na pares ang mga lobo at goblins na mamuhay at tulungan ang isa't isa. Bibigyan na sana ng mga gawain ni Rimuro ang mga goblins ngunit wala pa itong mga pangalan kaya nag-decide siya na pangalanan ang mga ito na ikinatuwa ng mga halimaw. Excited nang pumila ang mga goblins para makuha ang kanilang mga pangalan. Pinangalanan ni Rimuro ang elder na Regerd at ang anak niya bilang Rieger na lubos nilang kinagagalak na magkaroon ng pangalan. Sumunod ay binigyan din ni Rimuro ng pangalan ang natitira pang goblins na ikinabahala naman ni Regerd. Matapos mabigyan ng pangalan ang lahat ng goblins ay sunod nitong binigyan ng pangalan ang anak ng pinunong lobo na kanyang pinaslang at pinangalanan niya itong Ranga na ikinaubos ng kanyang magicuse na nagresulta ng kanyang pag-shutdown. Dahil dito ay nalaman ni Rimuro na ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw ay ginagamitan ng magicuse kaya ganun na lamang ang pag-aalala ni Regerd. 3 araw ang lumipas ng lubusang pagka-recover ni Rimuro. Paggising niya ay binati ito ng babae na hindi niya nakikilala. Dumating din si Regerd na ibang-iba na ang itsura. Pinaliwanag ni Regerd na ang pagbibigay ng pangalan sa isang halimaw ay ang pagtaas ng ranggo kaya sila nag-evolve. Dumating din si Ranga na masayang-masaya dahil gising na ang kanyang master kaya nasira ang nag-iisa nilang bahay. Pinulong ni Rimuro ang mga goblins at gumawa ng 3 batas na dapat nilang sundin at ito ay bawal umatake ng mga tao, bawal silang mag-away-away at huwag maliitin ang ibang lahi.